Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng isang Facebook page. Nakalagay dito, Attorney Claire Castro. Legal advice to VP Sara Duterte. Claire Castro says if she were VP Sara's lawyer, she'd put her on the witness stand immediately because malinis and walang pwedeng ikaso sa kanya. Sounds noble, except it's the exact opposite of how actual criminal defense works, and she knows it. Yusek Claire Castro. So, legal advice ni Attorney Claire Castro sa mga defense lawyers ni BP Sara. Okay, unang ano ko dito is parang alanganin ako sa account na ito. Kasi hindi siya hindi siya verified ba yung may check na ganun. Parang hindi galing kay Claire Castro ito. 'Yun ang aking unang impression. Baka gawa-gawa lang ito para lalong siraan si Yusek Claire Castro. But then, granting na galing nga sa kanya ito is anong karapatan niya na mag-advise sa defense team ni BP Sara? Anong tingin niya sa sarili niya? Mas magaling? Parang parehas sa kanyang amo, si PBBM, na nag-advise siya na if I were the Vice President, I will attend sa impeachment trial. Anong karapatan ni BBM na magsalita ng ganun? As in, wala. Itong kay BBM, talagang siyang nagsabi. May video tungkol nito, and that's to me very inappropriate for a president na para bang nagmamalinis ang Pangulo na yun pala nung siya ang sinampahan ng disqualification case sa COMELEC nung bago mag-election ng 2022, hindi rin siya nag-appear. Binuking siya ni then Commissioner Rowena Guanzon. So anong moral ascendancy? Anong karapatan nitong Pangulo na mag-a-advise sa Vice President na mag-appear na siya mismo hindi nag-appear? Kaya, again, kung totoo man itong sinasabi ni Claire Castro, dapat huwag na silang magsalita. Tingnan nyo ang reaksyon ng taong bayan. 2,800 ang nag-react. 2,700 ang tumatawa, 17 ang galit, 111 lang ang nag-like sa kanyang pahayag. So anong ibig sabihin nito? Nasa 95% tinatawanan, hindi nila pinapaniwalaan si Claire Castro. Comments. Ano bang mga comments ito Gerald, sabi niya, parang testing lang yan sa buhok ni BBM. Yan na, tinanggihan ng boss niya yan. Puro testing sa buhok ang sinasabi dito Kaso, sabi ni Jerome, hindi sana di ka kukuhain. The most hated is spokesperson. Ano pa? Nagsalita na naman yung paid attack dog. Are you really a lawyer? Baka maging totoo na yung pagbato ng laptop. Tama, pero andun abala sa pagtatanim ng kahoy. Kaya namura sa Canada. Okay. Dahil sa kanyang style, kaya di mo maiwasan ang taong bayan na yung karamihan kasi may mga taong bayan din na bumibilib kay Claire Castro, ang mga kakamping at mga loyalist. I don't know how true yung mga nababasa kong post na humingi siya ng tulong sa Department of Foreign Affairs natin para ma-deport
yung mga Pinoys na ng kuyog o ng batikos na nigaw sa kanya. May karapatan ba ang DFA na ipa-deport ang mga Pinoys doon? I don't think so. Kasi mahigpit ang Canada is a very democratic country. Sabi nga ng police doon na you can say anything you want. That's within their freedom of expression. That's part of democracy. Tapos ipapa-deport. Kung totoo yun, na nagpatulong si Jose Claire Castro na mapadeport yung mga Pinoys na nang kuyog sa kanya, ibig sabihin napipikon, ibig sabihin talunan, nasaktan. Lalo na yung word na sinabihan siya ng pangit, parang hindi niya matanggap na sinabihan siya ng pangit. Well, maybe sa facial features niya, maganda siya. In fairness, maganda siya. Kaya lang, yung ugali, baka yun ang tinutukoy ng yung, ano ito? Tinutukoy ng mga Pinoy na pangit dahil sa ugali niya. O, di ba? Sinabihan niya si BP Sara na kamukha niya yung Chucky, yung doll. O, ano ba yun? Di ba? Pambabastos din yun. So kung si Claire Castro ang magsalita ng ganun, okay lang. Freedom of expression. Kaya lang kung siya na ang kinuyog ng mga Pinoy at tinawag kung ano-ano, ipapadeport niya na. O, di ba? Double standard of justice. So, good luck sa July 13 na mag-appear daw si Attorney Zulueta Lopez as hostile or adverse witness ng prosecution. Exciting ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong sila ng nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa balay sa tabangan na Mugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang balay. So kuan nagid kayo, dako nagid kayo og mga buslot. Nang pagpuyo, kuan nagid kayo ang ngero tungod sa kadugayon na inani na gyud ang tsura gipang sumpay-sumpay ug nangalata na. So muna ni ang ilang kahimtang. Ug muna ni ang ngero nga among ginahatag nga ilang i-atop karon. O karon humanagyod sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Salamat ko dako kaayo sa Ginoo kay gatagan ko niya tawo nga nagtabang sa amo. Dako kay kong pasalamat pod sa nagyatag sa Ginoo sa ato nga tawo kay kung dili patungod sa iya pod di gyud ni makaatop. Kay tungod sa kalisod kay katuluan na sad ang balay. So pila na to katuig ang imong atop te nga buslot na kayo? Mga tulo na to ka tuig. Tulo na katuig. Oo. So karon pagid na pulihan. Karon pagid na pulihan kay nagigyatag sa Ginoo nga grasya. So nga ano man te sa tulo ka tuig wala ka nakapuli sa imong atop nga buslot na. Tungod pod sa kay sa kalisod karon, grabe kay ka-crisis ang panahon karon, di lang ka budgetan. Tama na pod sa Kaon. kaon. Salamat kayo.
Salamat.